Blessed Thursday evening, Team Focus! Yan, magandang gabi po sa lahat ng mga kapatiran po natin na sumusubaybay na ng Team Focus sa ating pong programang Staying Alive. Welcome to your favorite evening program every Thursday night. At yan ang programang Staying Alive. And it's good to see you again, mga kapatid, no? Sa lahat ng mga Team Focus, I hope and I pray na kayo ay nandiyan na sa inyong mga stations, sa lahat ng mga areas ngayon na north, south, east, and west corner na meron kayong Staying Alive stations. Ay shoutout sa inyong lahat. Mamaya babatiin namin kayo. And of course, magandang gabi sa lahat ng mga taga-ibang simbahan na sumusubaybay ngayon. Ang tanong ko lang lagi, bakit? Joke lang. Biro lang ako. Welcome kayo, welcome. No? Love namin kayo eh. Pinalilipat? Hindi. Welcome yung mga yan. No? Yan sa lahat ng mga Team Focus. At it's good to see you again, no? Sa lahat. Ito talaga nangyayari, sa ano kaya nangyayari ngayon sa Facebook? Puro pangalan ng aking mahal na asawa, na lumalabas. Sa akin, sa iyo naman, Maki Lorena is watching. Lagi. Kanina nga kami ni Sir Conrad, sa akin Conrad Tungol, sa kanya Maki Lorena. Hindi ko alam ano nangyayari sa Facebook ngayon. Well, anyways, shout out of course sa aking mahal na asawa at kay Baby LG. Sana kumalma ka na at nagtatrabaho lang tayo ng marangal. Okay? Kasi ayaw umiwalay sa akin eh. Puyatin mo tatay mo, puyatin mo. Hindi niya siya namumuyat gano. Ayaw niya lang umiwalay. Kasi susunod lagyan ko ng high chair dito. Okay. At of course, shout out din sa area namin, ang Southeast Border. Yan, shout out sa inyo lahat. No, of course, sa lahat ng aming area, sa lahat ng young people, ang chosen generation, mga SBGs. Yan, shout out sa inyo. Yan, sama-sama na tayo. Yan, shout out din sa, baka gusto nyo umusog. Baka lang naman. Ay, nahihiya sa camera eh. Thank you. Yan, shout out sa inyo lahat. At of course, shout out din sa mga, ganyan lang kaunti yan, pero mga malalakas yan, mga nandito sa studio live audience natin, di ba? Malakas nga. Yeah, shoutout sa inyo. At shoutout sa lahat pa. Okay, Sir Dominic. Shoutout nga pala, binabati ko ulit, Team Focus, magandang gabi sa inyo lahat. And binabati ko nga rin pala ang aking grupo sa Trusted Timothy. I hope you're watching, kayong mga lalaki kayo. And of course, yung mga young people namin sa aming area, sa Tribe of God. I hope you're watching and excited. GAD. GAD. And of course, shoutout kay Mami. Mami, I hope you're watching. Yan, okay. So, alam nyo na, gagawin nyo, Team Focus, no? Sa lahat ng mga nasa Facebook Live, you share the link and tag the names of your friends and relatives para naman ma-enjoy din nila yung programa natin po, kabataan. Alam mo, Sir Dominic, it's always a privilege na magkaroon ng gantong klaseng programa. Kasi, alam nyo, nung pumunta dito yung may-ari ng ating lilipatan, no? By God's grace, no? Lilipatan ng ating simbahan. Sa biyaya ng Diyos. Punta sila dito, alam mo, ine-explain ko kay Sir Patrick and kay Sir John yung studio natin. Itong mga nandito yung studio natin. Ine-explain ko. And tuwan-tuwa sila kasi coming from them ay hindi lahat ay meron talagang gantong klaseng programa, no? Kaya kayo, Team Focus, samantalahin ninyo sapagkat ngayon ito ang unang Huwebes ng buwan. ng buwan ng Wala pa. Excited eh. Ibalik mo sa amin. Wala pa. Ano nangyari? Excited ka eh. Mabuti pa nung nakaraan, slow mo pa yung paglabas eh. Ngayon, biglaan eh. Ha? Yan. Ibalik mo dito. Kailangan ko ng monitor. Kailangan namin ng monitor. Yan. Alright, so, alam nyo, ngayon ay unang buwan. Etong mag-asawa na to, palagay ko may plano to eh. Shout out Sir Tony at Sir Ponching, abang-abangan yung mukhang may plano to eh. North, Central, East, no? May plano to. Sabutahe to. May plano to si, itong mag-asawa na to, ewan ko lang. Well, anyways, no? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ngayon ay unang Huwebes ng March. Yeah? Amen. Ano sabi mo ni Marso? Tama naman, di ba? Tama, Marso. Yan. Alam mo yung Marso? Yun ang Tagalog pag si Sir George na nagsabi ng March.
Wala po kayo bang ibig sabihin? Amimak. Okay. Ay, okay. Kaya ngayon, kayo, Team Focus, make... Kaya dahil ito ang unang Huwebes ng March, okay? Ito ang unang Huwebes ng March. Ito ang ating topic. Ngayon, as you can see sa inyong mga screen, in 3, 2, 1, mabagal pa sa pagong. Ano ba yan? Yan. Marching towards your commitment. Yan. Amen. Ganda to. Siyempre, March nga eh. Yes, sir. Di ba? March. And isa, alam nyo, balik mo muna sa amin, Drek. Yan, thank you. Alam nyo, kung meron mang pinakamagandang gawin, di ba? Minsan may nagsasabing pursue your commitment. There's nothing wrong with that. That's a great word, Team Focus. And pwede naman natin sabing walking towards your commitment. Pwede naman sabing running towards your commitment. Pwede yun. Pwede mga yan. Kasi in the book of Hebrews, di ba? And let us run with patience. Oh, yan. Sinasabi na that's a biblical term. Maraming pwedeng gawin. Pero alam nyo, one thing about the word march, di ba? Ito ay, kung makikita ninyo, ito ay nahahango sa mga sundalo. Di ba? Ito ay nadikit sa kategorya ng mga sundalo na lagi nilang ginagawa. Alam mo bakit, Sir Dom? One thing about marching, alam mo anong maganda dyan pagdating sa marching? Ano yun, sir? It involves discipline and professionalism. Oh, kasi, nandoon yung word na snappy. Alam naman natin yan pagdating sa sundalo. And being snappy at all is not being tatayo ka dyan, standing in the straight form. It's na yung katawan mo ay malaki. Di ba? Hindi yan ang pagiging snappy. Alam nyo ang pagiging snappy? It involves mental. You can be snappy by, sabihin natin, pag tiningnan ka, pwede ka maging snappy by looks. Pero pwede kang hindi maging snappy by actions. Alam mo bakit? Kasi nga, maganda. Pag tiningnan mo, malaki katawan, bagay ito sa pagsundalo. Pero pag tumayo, malambot. Come on. Yeah. Watch, makinig kayo kasi idinidikit ko po ito sa ating topic, Team Focus. Di ba? Pag tiningnan mo, okay lang ko, wala nakakita. Di ba? Pag tinignan mo, malaking tao. Parang ikaw, Sir Tom, di ba? Malaking tao to. Parang sa ano yun eh, sa larangan ng basketball, di ba? Matik, pag nakita mong malaki, ano yun? Loob. Di ba? Matik, maganda yung pang wala tayong ngayon, wala tayong talo ngayon sa rebound kasi may malaki tayong kasama. Yung pala, puro 3 points alam. Ay, patay. Di ba? Paano mo ngayon mapapakinabangan yung laki? Ganun din. Ngayon, pag tinignan mo, there is the word pursue, there's the word running, it can be walking, pero there's something about the word marching. Katulad ng sinabi ko sa inyo, it involves discipline. Ano pa yung isa? It involves yung professionalism, yung pagiging professional. Alam nyo, yan ang kulang sa maraming kabataan ngayon. Amen. Lalo na sa edad ninyo, Team Focus, maraming kulang when it comes to professionalism. Kaya nga wala lagi yung salitang maturity sa isip ninyo kasi lack of professionalism. Alam nyo ba, in order for you to be matured enough sa inyong actions, again, narinig nyo sa amin ni Sir Conrad kanina sa Baptist Lunch, maturity is not about the looks. It's about how you being consistent on doing something. Amen. Di ba? And ngayon, pinag-uusapan natin is the word commitment. Now, marching towards your commitment is very important to know, Team Focus. Ano ba yung tinatahak mo? Okay? Yung pagtahak mo rather, hindi ano ba, yung pagtahak mo, papunta sa iyong commitment. There's the word towards. Alam nyo ba ang word na towards naman, Sir Dominic? Iniisa-isa natin yung words, yung mga keywords dito sa ating team ngayong buwan na ito. Towards, it involves focus. Hindi ka pwede magsabing, doon ako pupunta, pero dito ka nakatingin. Sige nga. Pumunta ka doon sa kanan, pero ang tingin mo sa kaliwa. God bless talaga sa'yo pag nakarating ka ng ligtas. Di ba? Pag sinabi mo, sige, pupunta ako sa harap, pero nasa likod ka nakatingin. Hindi ka makakapunta doon sa paparoonan mo not until na ikaw ay focus doon. Amen. Now, 2 words, alam na natin yung commitment. Dinefine na sa atin yan ni Sir Jao, ni Pastor Hill last week. Ang ganda ng pagka-define ng ating mahal na pastor sa salitang commitment. Okay? Now, marching towards your
your personal. Okay? So, commitment, alam na natin yung salitang commitment. Now, pag sinabi nating marching towards your commitment, it involves discipline and professionalism para makarating ka sa commitment mo. Amen. Which is team focus as you being a teenagers. Okay? Nasa teenage years nyo kayo, makinig na maigi kasi watch out dito sa sasabihin ko. Kayo ay teenager and some of you ay nasa young adults which is 20 to 24. Okay? Teenagers, 13 to 19. Young adults, 20 to 24. And then 25 onwards, yan ang tinatawag nating... Gurang. Hindi gurang, ano ba? Hindi, ang tawag natin dyan dito sa ating simbahan, team preparation. Okay? Now, nandun kayo. Alam nyo ba, sa inyo, sa edad ng mga teenagers, ito nga yung sinasabi natin, Sir Dominic, na tira bahala. Yung whatever will be. Kung ano ang kalabasan ng kanilang actions, yun lang yan. But it is very important for you, Team Focus, to learn professionalism and disciplined life. Yung professional na buhay at disiplinadong buhay, yan ang ayaw ng maraming teenager ngayon. Yes. Bakit? Yes. Alam nyo kung bakit? Babagsak yan lahat dito sa pag-iisip. Kaya nga, maraming nasa team preparation na kung umasta, kala mo 5 years old. Kung gumalaw, maligalig pa sa makulit. I'm saying, alam nyo kung bakit? Come on. Kasi hindi nasanay ng professionalism. Amen. Hindi nasanay ng disiplinadong buhay. Kala mo maligalig pa sa makulit? Pwede ba yun? Di ba? Ang kulit eh. Maraming tao na ito. Hindi, alam nyo. Amen. Kayo naman makakapagsabi niyan. Buksan nyo lang yung pinaka-paborito nyong buksan, cellphone. Buksan nyo lang yung tablet nyo, Samsung FE. Buksan nyo. What? Buksan nyo. Buksan nyo yung ganon. Tira mo. Yung mga may Samsung tab dyan, na FE yung model. Ang ganda eh. Buksan nyo. May kita nyo dyan. As you go on social media, may kita mo, pambira, magugulat ka na lang. 30 plus na pala yun. 40 plus na pala yun. Ay, patay. Pero kung umakto sa social media, pambira. Daig pa si Goku kung magkami-kami, wave. Diba? Nagka-transition pa. Matindi. Kung umakto, ay pambira, sabihin ko sa inyo. Bakit? Lack of professionalism. Now, dito sa ating topic, alam mo, Sir Dominic, exciting tong topic natin. Yes, sir. Yes, sir. Kasi, Ako rin. dito sa ating topic, pag-uusapan natin dito, yung mga bagay na dapat nyong gawin as you march towards your commitment. Okay? Now, katulad yan, nakita natin last, excuse me, sumabit yung Lemon Square. Okay, katulad yan. Last week, last January, ang pinag-asapan natin, New Year's Commitment. New Year's Commitment. Okay? February, Commit to Love. Okay? Ngayon, marching towards your commitment. Now, ito ay March, April, May, June. 3 months away para sa kalahati ng taon. Okay? We're 3 months away para sa kalahati ng taon. Now, sabi nga natin, mabilis na ang isang taon sa atin. Alam nyo ba yan, Team Focus? Lalo na pag member kayo dito ng ating simbahan. Ang bilis ng isang taon dito. Di mo ramdam. Pag natapos, tinan mo, tapos na anniversary. Alam nyo ba kung ano na sunod dito? Ano na? Yung youth revival na. Kailan ang mahal na araw? Alam ko, Basta araw-araw, basta mahal mo siya. April, March pa April. Ha? April. April. Okay, yun. So, April. Sunod na dito, Youth Revival. Baptist Youth Revival. Pagkatapos nito, Men for Christ, kung hindi ako magkamali. And then pagkatapos niyan, yung Men for Christ, that's August na. Di pa kasama PSS dyan, sir, ha? Hindi pa kasama mga PSS event dyan. Kasi yung iba naman sa inyo, hindi pa naman kayo PSS student. So, hindi pa kasama yung mga PSS event dyan. Yun na nga, Sir Dom. Kung estudyante ba kayo ng PSS, masusubaybayan nyo yung calendar of activities ng simbahan. My goodness, ang bilis lang na isang taon, Team Focus. Now, eto yan. Dahil mabilis yung isang taon, mabilis din matapos ang commitment mo ngayong taon. Now, it is very important ngayon na makita mo papaano ka sa pagtahak mo sa commitment mo. Anong klaseng galaw meron ka? Anong klaseng pag-iisip meron ka towards your commitment? Sa madalit sabi, mga things to do kapag nag-commitment ka.
Di ba? Kapag meron kang commitment, ano dapat ang iaak mo? Kasi you're marching towards your commitment eh. Di ba? May kanta tayong we're marching to Zion. Di ba? May kanta tayong we're marching to Zion. Oh, it involves yung discipline as you march towards something. It involves discipline. Okay, let's say for example, shout out sa mga PSS student dyan. Pag kayo ay nagmamarch, when you march, nakakapagod, oo. Di ba? Nakakangalay, yes, nakakangalay yan. Pero but as you march, dapat nasa utak mo, disiplinado ka. Kasi kapag hindi ka disiplinado, hindi ka magiging professional. Oh, katulad yan, ina-adapt natin yung, kapag nagmamarch tayo, ina-adapt natin yung military discipline na tinatawag. Look straight, okay? Yung arms mo, dapat naka-clip yan, hindi yan gumagalaw pag nasa marching in place ka lang naman. Okay? Pati yung pagtaas ng paa, dapat your pose is pointing to the ground. Yung tuhod, dapat almost waist ang abot. Di ba? Yung head mo, dapat naka-look straight lang. And then your body should be straight. That's military discipline. But in order for you to achieve that discipline, kailangan isipin mo, sundalo ka. Amen. Amen. Oh, bakit kailangan isipin mo? Kasi yun yung magdidictate that is your professionalism. Ano yung professionalism mo? Yung pagiging sundalo mo. Amen. Na pag inisip mo yun, sundalo ko, dapat hindi ako lousy. So you've got to act professional. Dahil nag-act ka professional, madidisiplina mo yung sarili mo at ma-achieve mo ngayon yung goal mo na ikaw ay isang sundalo. Amen. Oh, lipat tayo dito. Ngayon, commitment. You have your commitment. It is very important that as you march towards your commitment, you've got to be professional and you've got to be disciplined. Yan ang pag-uusapan natin dito. Kaya nga, Sir Dominic, basahin mo yung verse na nagamit natin in the book of Psalms 37. Psalms 37, rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Yan. So nakikita nyo, Team Focus, hindi muna natin babaybayin yung verse na yan na ginamit natin kasi dyan tayo kukuha ng points. Points para sa buwan na ito. Alam ko may lima ba ang Thursday? Apat lang, okay. So, makikita natin, Team Focus, dyan. There are words na siguro kayo mismo, pakita mo nga sa screen, Sir Joshua. Makikita nyo dyan, nandiyan na yung mga words. There are key words dyan na magsasabi how you will march towards your commitment. No, ako, sa mga PSS student, alam ko, madali nyo makuha yung sinasabi ko kasi nag-aral tayo ng ganyan. Okay? So, dyan pa lang sa verse na yan, alam mo na kung anong gagawin mo as you march towards your commitment. Now, alam nyo, Team Focus, again, sabi ko nga sa inyo it is very important that you've got to be professional. Katulad ng binanggit ko sa inyo, commitment is, sabi ko nga kanina sa Baptist Lunch, it is the word na hindi mo basta bibitawan. Di ba? Kaya nga yung kasama noong word na yon in the book of Psalms 37, trusting. Di ba? Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him. So, nandoon yung dalawang word na yon, which is, that signifies how commitment important, how the word commitment is. Kailangan meron niyang isang salita na magbibigay sa kanya ng bigat. At yun yung word na pagtitiwala. Now, in this case, since na ganyan kabigat ang salitang commitment, it is a serious matter. Naalala nyo, binanggit ng ating mahal na pastor, it is something to do na kailangan ma-accomplish kasi yan ay yung pinangako mong isang bagay sa Diyos. Di ba? So, it is a serious matter. Now, pag seryosohan na ang usapan, young people, Team Focus, kailangan mo maging professional. Kailangan mong maging disiplinado. Sabi ko nga sa inyo those are the two words na ayaw ng maraming kabataan ngayon. Alam mo kung bakit, Sir Dom? Kasi kapag professional ka, you've got to be smart. You've got to be smart outside. Yes. Pero alam nyo ba kung anong nagpapasmart sa'yo outside pag sinabi mong professional ka? Easy. Eto pa din, oh. Amen. Mental pa Amen. din. Kaya nga, sabi ko sa inyo, ayaw. Kasi inayawan ko rin naman yan, kaya alam kong ayaw eh.
Oh. Kaya maraming kabataan ayaw kasi it involves the mental. Amen. Pero alam nyo ba, Team Focus, if you want your commitment to be accomplished, be professional and be disciplined. Sabi ko nga yan ang kadikit ng salitang marching. Nasa introduction pa lang tayo, Team Focus. Pero sinasabi ko sa inyo, maganda ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya Sir Dominic, baka may gusto kong sabihin. Ay, sir, ang ganda po, para sa akin, wala pa akong naano talaga sa topic natin, pero maganda to sigurado ako. Alam mo, Team Focus, sa akin, yung sinasabi pa lang ni Sir Maki, pagdating sa marching, iniisip mo, sir. Yes, tama. Every move, iniisip mo, hindi yung marcha ka lang ng marcha na kung ano-ano lang yung gagawin mo pag nasa marcha, pag nagmamarcha ka. Tulad na lang sa formation ng sa PSS. Wala kang nakikita dyan na nagmamarcha na nakatingin sa ibang lugar. Kung meron man, madidelinquency ka. Okay, pero naintindihan nyo yung Team Focus. Pag nagmamarcha ka, look straight lang. Kumbaga, nakatingin ka lang ng diretso. In other words, kung sinasabi nung topic natin na marching towards your commitment, saan ka lang nakatingin? Dun sa commitment mo. Diba? Ang ganda nun eh. Hindi tulad nung, tsaka naisip ko yung sinasabi kanina ni Sir Maki, professionalism. Iisipin mo rin, wala rin nagmamarcha na, alam mo yun yung parang sinasabi nyo kanina, Sir, maligalig. Yeah. Of course, mga bata pa kayo, Team Focus, teenagers, young adults, nandiyan pa yung isip natin na laro, pero hindi panghabang buhay. Tama yan, Sir Dom. Hindi panghabang buhay na yung utak natin mananatili dun sa laro. Amen. Kaya nga sinabi ni Sir Maki kanina professionalism. Yung marchat, naalala ko tuloy sinasabi ni Sir Albert, 'di ba? Yung disiplina. Disiplina, isipin ka agad, you're standing in attention. No, pati pag gano'n ng page, meron yun. Yes. Diba? Pati yung tamang pagpagpag ng page. Yung paghawak ng Bible. Oo, paghawak ng Bible, tamang pagbuklat. Yung hawak, pati yung hindi mo pwedeng ilapag yan. Kaya nasanay kami na hawak lagi namin yung Bible namin kahit sa church. So, I'm just saying, Team Focus, every move you make towards your commitment with this topic, Team Focus, I'm so sure, maririnig natin yan, iisipin mo, bago mo gawin yun. Tama. Bago mo gawin yung move, kunyari ngayon, may kinumit ka na noong January pa lang. Bago mo gawin yung next step towards that commitment of yours, iisipin mo muna, tama ba to? O kaya yung lagi kong naririnig kay Pastor Sir, naalala ko po habang sinasabi nyo. Yung sinasabi ni Pastor, yung gagawin mo bang yan? Ikalalago mo ba yan? Tama. Yan kagad na pumasok na sinabi ni Sir Maki kanina na professionalism. Kung yung gagawin mo ngayon, Team Focus, ikalalago mo ba yan? Yung next step mo ba, yan ba ay patungo sa iyong commitment? Amen. So kaya, isipin natin Team Focus, with this March, ang niisip ko dati, bago po dumating dito, inisip kong topic natin, March Madness. Pero hindi. Ayoko nun, magulo yun. Kaya hindi madness, Team Focus. Professionalism talaga. Yeah. Focus. Yan, Sir Maki. Alam mo, maganda yung sinabi ni Sir Dominic kanina Yung bawat galaw mo, iniisip mo. Nandun pa lang tayo, Team Focus. Introduction pa lang tayo, pero exciting na, di ba? Yung bawat galaw mo, iniisip mo. Parang sana yun Pumbira, pinopromote pala. Maganda pala dito, napopromote natin yung school natin, yung PSS. Yes. Diba? Yun nga sabi ni Sir Dominic kanina. Hindi ka basta pag nag-march ka. Abay, pag binasta-basta mong march, nakakangalay kaya. Yes, sir. Di ba? After mo mag-march, sa haba ng prosesyon, sa haba ng parada ng PSS, pambira, hanggat hindi sumisigaw ang Batcom, di ka pwedeng tumigil ng kusay. Yeah. Kung gusto mo tumigil, magkunyari, hinihimatay ka na lang. Papaypayang ka pa. May libreng Gatorade ka pa. Yak naman. Ganun lang. Pero tingnan mo, yung sinasabi ni Sir Dominic kanina, Team Focus, yung bawat galaw mo, iniisip mo. Alam mo, ang dating sa akin yan, Sir Dominic, pag sinabi kasi nating marching towards our commitment, ito yung magandang ilagay sa isip ninyo. When you march towards your commitment, every move counts. Man. You know why, Team Focus? Kung bakit every move counts? Kasi nga marching Left, right, 1, 2, 1, 2. Di ba? Pag titigil, pulutong, hinto, anong sasabihin? 1, 2. Pag sumobra ka ng 3,
mali ang pagmarcha mo. Yeah. That's why you're marching. Ang sound. Wala nang sound. Alright, meron na po ba? Yan. Ingat na lang dyan sa pagmamarch din kasi baka masagi. Baka mamarch ako papunta dyan. Yan. Okay na po? Maingay po. Wala pong sound, sir. Yan. Bakit po umuungol? Hello, hello. Okay na po? Okay na po ba yung sound natin? Okay na. Alright. Yan, okay na daw po. Alright. Now, eto po yan. Balik tayo sa sinasabi ko. Hanggang saan kaya yun naputol yung sinabi. Ulitin na lang natin. A blessed Thursday evening, Team Focus. Magandang gabi sa inyong lahat. Shoutout po! Hindi. Balik tayo dun sa sinasabi ko. After ni Sir Dominic, meron pa na. Sana meron pa. No? Maganda rin kasi yung binitawan ni Sir Dominic eh. Okay? So, sir, wala kami narinig. May bubuyog lang. Yan, okay na daw. Dede, okay na. Nagano na. Alright. Sige po. Alam nyo, Team Focus, it is very important as you march towards your commitment. Sabi ko nga sa inyo, every move counts. Okay? Bakit? Okay? Bakit every move counts, Team Focus? Kasi bawat galaw mo, binabantayan ka ng Diablo. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nakita ka ng Diablo na, ay talagang si Hartley, titino tong batang to. Talagang itong member ng Team Focus na ito, nako, may papasok sa team preparation na matino. Uy. Brother Ruben. Aayaw ng Diablo yan. Ayaw ng Diablo yan. Kaya nga bago ka pumasok sa team prep, bantay, sarado ka na ngayon sa Diablo. Now, if you are not aware as you march towards your commitment, pwedeng mauna ang kanan sa kaliwa as you march. And that will lead you to wrong cadence. At kapag namali na ang cadence mo, mukha ka ng kabayo. Haabol-habol ka na ng ganon. That's right. Bakit? Kasi kailangan makasabay ka ulit eh. Sabi nga ng ating mahal na pastor, ayusin mo na kasi mahirap magbawi. Diba? Mas magandang mag-ayos kaysa sa magbawi. Dahil ang laki kayang abala nun. Isipin mo, bihis na bihis ka na. Tapos nung lumapit ka sa tao, nasabihan ka, ang baho mo naman. Ay, patay. Mag-i-event na, mag-i-start na event. So anong abala sa'yo? Maliligo ka pa ulit. Kasi kahit magpabango ka, pag naghalo yon, parang yung paglilinis ng CR nila dito, para bumango lang, binuhusan ng downy, tsaka ipikasent. Pagpasok mo sa CR, pikit ka talaga eh. Nananapak ka po eh. Pikit ka talaga, gano'n ka talaga, sobrang tapang eh. Pero gano'n pa din, ang baho pa din. Ibig sabihin, hindi pa rin maayos. Yan yung sinasabi ko sa inyo, Team Focus, that every move counts. Maganda yun eh, yung sinabi ni Sir Dominic kanina. Pag nagmarcha ka, bawat galaw mo kailangan mong pag-isipan. Kasi kapag nagmarcha ka,
at mali ang galaw mo, sabi ko nga sa inyo, ikaw lang din ang masasaktan. Masakit sa paa, masakit sa tuhod, masakit sa bewang, masakit sa likod. Pero pwede ka namang mag-march na hindi mo nararamdaman yung mga yun. Tama ba ako? Yes, sir. Di ba? Bakit? Kailangan tama. Tama yung taas, tama yung pag-point ng toes mo sa ground. Oh, kasi mahirap na ako kung nag-march ka, tapos nakaganon ka. Oh. Di ba? Mahirap yun, nakakapagod yun. And then yung proper cadence na hindi, dito uso kasi yung paglakad patakda. Pag, ganon kabilis eh. No, there's a proper cadence. Man. Yan ang kagandahan, Sir Dom, pag sinabi nating marching. Kasi nga, you've got to be professional and you've got to be disciplined. Yun ang kagandahan. Isipin nyo, Team Focus, kung ganyan ang kaganda ang salitang march, idikit mo sa isa pang napakagandang salita which is commitment. Anong kakalabasan yan pag na-practice mo yan parehas? Amen. You see that? Amen. It means you will be professional and disciplined as you pursue your commitment. You will be professional. Ano yung pagiging professional? Tingnan nyo, babaybayin lang natin saglit. Ano yung pagiging professional? Iisipin mo lagi, paano ka haharap sa commitment mo. Pag professional ka, sabi nga dito, tinuturo yan ng ating mahal na pastor sa amin dito sa full-time staff. Kapag panahon na ng office, halimbawa, papasok ka na sa office mo, huwag kang papasok nang nakapanglaro ka. Kasi hindi pwede yun. Hindi ka re-respetuhin na office ang papasukan mo. Kung, tinan nyo, papasok ka sa office, magbihis ka ng panglaro, subukan nyo pumasok sa office kung papapasukin pa lang kayo ng gwardiya sa gate. Hindi ka papasukin ng gwardiya sa gate. O, kaya nga dito, sabi ni pastor, pag papasok ka sa office, pag gagawin mo na yung trabaho mo, dress up. You dress up. Amen. Bakit? Be professional kapag haharap ka na doon sa trabaho mo. Now, kapag haharap ka ngayon sa commitment mo, Team Focus, anong itsura mo? Diba? Kaya minsan hindi nyo naiisip kung gaano kahalaga ang commitment kasi lack of professionalism towards your commitment. Amen. Amen. Hindi mo alam, paano mo haharapin yung commitment mo? Kung commitment mo na ikaw ay mapamahal pa sa Diyos, paano mo hinaharap yon? Are you doing anything para ma-develop ang pagmamahal mo sa Diyos? Haharap ka dun sa commitment mo pero ayaw mong mag-soul winning. Ayaw mo mag-involve sa area. Ayaw mo mag-involve sa church activities. Next week, babaybayin na natin tong verse natin. Makikita ninyo kung gaano kahalaga yung sinasabi ng talata na yan when it comes to marching towards your commitment. Pero ngayon, pinabinabaybay pa lang natin yung word na marching. Pero ang ganda na. Di ba? Team Focus, nakikita nyo na yung kung paano matatapos ang topic na ito. Amen. Now, katulad ng sinabi ko, kapag hinarap mo ang commitment mo, gaano ka ka-professional humarap dyan? Amen. Sige nga. Pagpapasok ka sa school, you're dressing up yourself. Di ba? Yung damit mo, uniform, yung makeup mo, pang prom night. Di ba? Akala mo may event akala, normal uniform, pero singkit na singkit yung mata. Yung pilik, 3 pulgada yung haba eh. Yung lipstick, abot dito. Bira, daig pa yung takip ng butas ng sementong sira. Di ba? Grabe. You're dressing up yourself. Bakit? Gusto mo pag pumunta ka sa school, presentable ka. Amen. Pag nagtanong naman yung teacher, ayaw magtaas ang kamay. Di ba? Gusto mo presentable ka. Pag may pupuntahan ka, ay lalo na ngayon, usong-uso yung pupunta ka sa mall, di na kailangan magbihis. Alam mo, yung pupunta ka sa mall, okay na yung flip-flops. Yeah, okay na yung naka-chinelas ka lang, may medyas na puti. Di ba? Tapos may naka-jogger pants ka na bitin. Okay na yun. Pwede na yun pumunta doon. Kaya ngayon, ang nangyayari, kapag hindi ka iginalang, nagagalit ka. Pero gusto mo ng paggalang. Alam nyo, that is professionalism. Alam nyo, that's one thing, Team Focus, na mismo si Pastor we are admiring. We're not here to lift him up, but Pastor Hill and I and some of the men here are admiring Pastor RJ. Alam mo, kahit saan pumunta si Pastor RJ, he's very dressed up. Shout out sa Mishak. Puro ka hood. Si Pastor RJ, pag nakita mo yung grabe yan, lagi, minsan pupunta yan sa mall, naka long sleeve,
Hindi mo yan makikita na, actually nakikita ko lang si Pastor RJ na naka-jogging pants kapag bumabiyahe. Of course, kapag may event tayo sa Tarlac, but every time makikita mo siya, naka-dress up yan. Dress up yan lagi. Maayos yan tingnan, maayos ang kanyang kasuotan from his head to toe, makikita mo ang kanyang pagiging professional. Alam mo yan ang kailangan, Team Focus. Kasi if you are not professional, kapag humarap ka sa commitment mo, teenagers, listen carefully. Kapag hindi ka professional na humarap sa commitment mo, babasta-basahin mo yung commitment mo eh. Eh sabi nga ng ating mahal na pastor, yan ang isang salita na ang kadikit niyan ay Diyos. So imagine, hindi ka lang sa commitment humaharap, kundi humaharap ka sa Diyos. Amen. Kaya ang magandang tanong, are you professional enough para harapin ang commitment mo? Sir Dominic, may gusto kong idagdag pagdating sa professionalism? Yes, sir. Actually, sir, pagdating sa professionalism, naisip ko, sir, bago ka magmarcha, nagpa-practice ka, sir, di ba? So, isipin nyo yung Team Focus. Bago ka nagmamarcha, nagpa-practice ka. Paano ba nagpa-practice ang isang nasa formation? Ang ginagawa lagi ng Team Focus, ng isang taong nagmamarcha bago talaga nagmamarcha, nagmamarch in place. Nagmamarch in place. Isipin nyo to Team Focus nagmamarch in place. Pag hindi maayos at hindi proper yung execution ng pagmarcha niyan, Team Focus, ang marcha niya, imbis na nanatili siya dun sa place niya, nausog na. Napunta na sa ibang lugar. So imagine niyo yung Team Focus, practice pa lang yun. So ano po yung gusto kong sabihin nun sa ating topic ngayon na marching towards your commitment. Pag hindi maayos yung pagmarcha mo sa iyong commitment, Team Focus, pag walang disiplina, walang professionalism, yung towards your commitment hindi na. Yeah. Hindi na towards your commitment. Yeah. So imbis na marching towards your commitment, palayo na sa commitment. Practice pa lang yung Team Focus, ba sinasabi ko? Yeah. Yung marching in place. Hindi pa yun actual. Hindi pa yun yung actual. Tama. Amen. Practice pa lang yun. Practice pa lang. Paano sila nagpa-practice ng marcha? March in place. Hindi nila ma-execute yung pag-point ng paa sa sahig. Hindi nila maklip yung arms nila. Pag nagmarcha, umaangat yung balikat. Alala ko dati, pinapapikit pa tayo niyan. Ni Sir Michael. Pag dilat mo na mata, ang layo mo na eh. Nasa ibang lugar ka na. Buti na lang, colors tayo. Yes. Buti Pero isipin niyo yung Team Focus. Pag hindi maayos ang execution mo ng marcha mo, hindi patungo sa commitment mo yung gagawin mo. Amen. Ibang lugar ang pupuntahan mo. Tama. Instead na praise the Lord ka kasi naabot mo yung commitment mo, hindi. Sana. Yun ang lagi mong sasabihin sa dulo. Sana. Yan, Sir Maki. Yeah. Alam mo, may nakuha na naman ako dun sa sinabi mo, Sir Dominic. Yung bago ka magmarcha, yun nga yung sinabi mo, nagpa-practice ka muna. Yes, sir. Alam nyo ba ang essence ng practice? To avoid mistakes. Although, sabihin natin, let's say, hindi mo naman mape-perfect talaga as in pinaka-perfect. As in yung wala talagang bahid ng mali. Meron Yes, at meron. Okay? That's given, young people. Pero yung magkaroon ka lang ng sense na ayaw mong magkamali, that's practice is all about. Kaya nga sabi natin, di ba, practice makes perfect. Oh, you see that? Oh, success is in the preparation. Nasa paghahanda bago mo gawin ang isang bagay. Tingnan nyo, Team Focus. Ilan kaya sa atin? Kasi pag sabi ko nga practice makes perfect. Gusto mo maging perfect yung pag-march mo, tama yung sabi ni Sir Dom. Kaya ka nagpa-practice ng sarili before you march. Hindi lang yun, pati yung pag-salute, di ba, and everything as you do those things na sa formation. Pero doon tayo particularly sa marching. Nagpa-practice ka to avoid mistakes. Amen. In the actual. Ibig sabihin, nag-iisip ka ng paraan para hindi ka magkamali sa actual. With that thought, sir, nandyan na kayo, Team Focus eh. Yeah. Yung stage na Team Focus, yung age nyo na yan, na teenager kayo, tapos yung 20 to 24, yan yung Team Focus. Nasa stage kayo ng practice. Tama. Tinan nyo, Team Focus ha. Di ba nandoon kayo dun sa sinasabi ko kaninang nag-iisip, kaya kayo nagpa-practice kasi nag-iisip kayo na ma-avoid nyo ang mistake in the actual. Amen. Natitrace nyo na ba kung saan tayo pupunta?
Ilan kaya sa inyo ang nag-iisip na, na hindi kayo magkamali towards your commitment? Sabi nga ni Sir Dominic kanina pag hindi mo na-practice yung marching in place mo, kapag pumikit ka, baka pagdilat mo, malayo ka na sa commitment mo. Oh. Bakit? Kasi nga, nawala yung pagiging professional mo as you face your commitment. As you march towards your commitment, nawala yung pagiging disiplinado mo. Kaya ngayon, ang nangyari, kahit yung pag-iisip mo na, hindi ko to pwedeng gawin kasi this will lead me away from my commitment. Sabi nga ni Sir Dominic hindi na towards. Ang mahirap niyan, Sir Dominic, medyo okay pa sa akin yung backward kasi may matututunan ka Maaalala mo kasi yung sinabi sa'yo. Ang mahirap niyan kapag hindi na towards, hindi na rin backward, kundi sideward. Amen. Kapag pagilid na ang marcha mo, ibig sabihin nun, paiwas ka sa commitment mo. You're getting the point, team focus. Ang ganda, di ba? Ang ganda na, as you march, just focus towards your commitment. Marcha ka lang. Okay, sige. Bago ka lumabas ng bahay, bago mo gawin ang isang bagay, practicein mo sa isip mo, okay, paglabas ko ng bahay, maaring magpakita ka agad sa akin ang jablo ng isang bagay na maglalayo sa akin. That's how you practice when you face your commitment. Para sa mga lalaki, harap ka muna sa salamin. Hindi masama humarap sa salamin ng isang lalaki, Gusto ko lang sabihin sa inyo yan. Alam nyo ba si Pastor Hill, pag nagbihis si Pastor, ang salamin niyan, ikaw nakapunta ka na sa bahay, meron yan salamin sa kanyang walk-in closet na life-size mirror. Ibig sabihin, kita ang kanyang buong katawan. Mula ulo hanggang paa. Sa CR niya, yung kanyang sliding door doon ng kanyang cabinet, salamin yun na life-size. Nakita ang buong katawan niya. Bakit? Kasi gusto ni Pastor, lalabas siya. At pag siya ay lumabas ng walk-in closet, talagang very dressed up na siya. Yung alam niya kung may nakatank out sa likod, alam niya kung yung necktie ay sobra sa haba, alam niya kung yung merong, kasi pambira sa ganong klaseng salamin, makikita mo talaga kung may nakausling buhok sa likod mo na hindi mo nasuklay ng maayos Yes. Puro salamin. Actually, ang bahay ni Pastor, napapaligiran ng salamin yan. Event sa kitchen. Puro salamin din yun. Lahat yan napapaligiran ng salamin. Now, bakit ganun? Kasi nga, kailangan pag lumabas ka, as you face your work, you are very professional enough. Tingnan niyo, team focus. Sabi ko nga sa inyo kanina, pag hinarap mo ang commitment mo, yung kikilabutan lang ba sa'yo yung jabol na, mahirap to banggain kasi sobrang professional nito Parang naalala ko, tinuruan ako ayoko lang kasi baka may nakikinig kasi, mahirap lang sabihin Tinuruan ako kung paano pumasok sa kampo kahit wala kang decal sticker na asawa ko Tinuruan ako yun Pagpapasok ka, unahan mo agad, patay mo na headlight. Baba ka na ng bintana, on mo na yung Although that's the routine talaga dapat. Pero alam ng sundalo kasi na tagadong ka kapag ikaw gumagawa nun. Yung tipong hindi pa nila pinapagawa sa'yo, ginagawa mo na, matik alam ng MP yan na, ay, taga dito to sa loob. So you see, nauunahan ka agad ng takot ang kalaban kapag nakitang professional ka. Yeah. Tingnan mo, team focus. As you march towards your commitment, kapag nakita ng jablong professional ka sa kilos mo, I am telling you, kakabahan ng jablo sa'yo. Kakabahan ng jablo sa'yo, pambira. Mahirap banggain tong kabataan na to. Kasi hindi nakalagay sa pouch or sa bag yung Bible. Kita mo, pag lumabas ka dyan, instead na, of course, sige, sabihin natin, given na bitbit mo yung cellphone. Pero yung makita ka lang dyan, naglalabas na bare, walang ka-cover-cover, ito lang talaga dala mo, kakabahan ng jablo Yes. Napaka-professional na itong tao na to. Napaka-professional na itong kabataan na ito. Kaya ang point kasi dito, Sir Dominic, yung as you march towards your commitment, yung mahirapan lang ba mag-isip ang jablo kung paano kanya ititempt? Ang laking bagay na nun, team focus. Amen. Kaya huwag ninyong mamaliitin ang pagiging professional at pagiging disiplinado sa inyong commitment. Because that is what we call marching towards your commitment. Galing, di ba?
Ang galing, pag tiningnan mo, my goodness, sabi ko nga sa inyo, Sir Dom, hindi pwedeng sabihin ng team focus na imposible ang commitment niya kung may attitude kang ganito. Amen. Kasi hindi rin magiging imposible ang commitment mo na maabot mo kapag may attitude ka na ganyan. Yes, sir. Diba? Kaya nga, get excited. Nasa introduction pa lang tayo. Yung verse, nabasa na natin yung ating biblical reference. Watch out next week. Ipapaliwanag natin yan at babaybayin natin yan. Ano ba ang mga meron dyan na makakatulong as we march towards our commitment. So Dominic, meron ka bang final encouragement for them? Yeah, team focus. Remember, pagdating sa marching, tandaan nyo, sinabi ko nga kanina, nandiyan kayo sa stage ng nagpre-prepare kayo. Practice. Okay? Hindi ito yung panahon na pag nagkamali ka, parang sasabihin mo, ito na yung katapusan. Yeah. Hindi, yan pa yung panahon na kaya mong i-correct yung sarili mo at itutok yung sarili mo doon sa commitment. March toward it with professionalism. Huwag natin iiwasan. Kasi alam mo, team focus, with professionalism, with discipline, mapapansin mo na ang sarap ng ganong buhay. Sa una lang naman yan, mahirap, team focus. Pero pagdating mo na, pag nandun ka na sa kalagitnaan, masasanay ka na, and one day, you'll say, thank you, Lord. Ganto pala yung buhay ng nagpa-practice. Ito pala yung buhay ng professionalism, discipline. Yan, team focus. Yan, Sir Maki. Yeah, alright. So kaya, again, sa lahat ng team focus na nakikinig ngayon, I hope na enjoy ninyo yung topic natin. Napakagandang topic nito. At sabi ko nga, let's march towards our commitment with professionalism and being disciplined. Okay? Actually, ang nabaybay pa lang natin, professionalism. Sige, pahapyawan natin sa susunod kasi pahapyawan natin sa susunod yung discipline. Okay? Ngayon, at least ngayon, alam nyo na kung anong meron sa word na marching. Okay? Alam nyo, two words ang pinakamahalaga dyan, marching and commitment. So, nalaman na natin kung ano yung commitment. Ngayon, nalaman din natin kung ano yung marching. Alam natin yung isang word sa marching, professionalism. Ngayon, abangan ninyo yung discipline next week as we get on sa ating topic. Alright? So, just keep tuning in, team focus, no? I hope and I pray na siniseryoso nyo ang bawat topic natin dito. Tandaan nyo, this will help you a lot when it comes to your commitment. Amen. Okay? At alam nyo, wag nyo nang isipin that you are too smart enough. Okay? Tandaan niyo, maybe some of you team focus ay nasa college na. Tandaan mo, hindi porket college ka na nasa team focus ka, matalino ka na. Okay? Maraming nasa college ngayon at nagtapos sa college pero hindi mo kang professional. Tandaan niyo yung sinabi ko, team focus. Okay? Kaya, ang pinakamaganda, hindi yung maging professional ka sa harap ng tao, kundi yung maging professional ka sa harap ng Diyos. Amen. That's the one thing na pinakamahalaga sa lahat. Okay? Kaya sa lahat ng team focus, keep tuning in. I hope yung merong mga ministries na hindi ko nakikita ngayon. Okay? Sana nakikinig kayo at kung hindi man, sabihin na nating hectic ang schedule ninyo. Yun mas hectic pa sa magulang ninyo. Kala mo talaga sa'yo nagwawalis. Sabihin na natin ganun. Sabihin natin ano bang pinaka-late na tapos ng college ngayon? Sino ba may idea? 9? 9. 9? Meron tayong member, bro. My goodness, 9 o'clock? 10 nga daw si Koy Koy. 10 College? 10? Si Koy Koy. Wow! Praise the Lord for Philippine School. Bagay, 10 din pala dun. Mas malupit naman sa atin, bro. Oo. Diba? 9 to 10. Hindi. 9 to 10. 9 to 10. Tama. 9 to 10. Hindi, 8:45 pag BSIT ka. Tama. Well, anyways, dito kasi, wala, tinuturo kami magmahal kay Lord. Ganun. Ewan ko sa inyo. De, pero grabe Okay, sabihin natin ganun. Okay, sige, given the fact na hanggang 10 ang pasok, we're praying na merong kayong attitude na mag-replay. Yeah. Ngayon, dahil si Lolo Pug, si Sir Noel, of course, alam naman natin yung trabaho niya, security siya ng church. Tapos nag-ikot siya, he's roaming around, yan yung ministry niya, maliban doon sa pinaka-paborito niyang ministry. Di ba? Maliban doon, talagang siyang nagro-roam, nakikita niyo naman yan. Man.
Pero ang ginagawa niya, Sir Dominic, pag Monday. nagre-replay siya. At take note, ayaw niya yung uploaded na replay. Gusto niya buong service. Oh, yun ang sabi sa akin ni Lolo Pugs. Kaya nung sinabi ko sa kanya sa YouTube ka manood, sa Facebook siya nanood kasi nga daw gusto niya yung buong service. You see that? Sana meron ding team focus na gumagawa niyan. No, bagamat sabihin na nating inaantay niyo yung upload ni Sir Joshua kahit minsan 3 araw na nakalipas. Hindi niya pa na-upload, ganon. Ang tagal! Pwede kayo, have the attitude na mag-replay kayo. Actually, yan ang sinasabi ko, Sir Dom, sa mga kasamahan ko sa media. Wow, media, artista. Mga kasamahan ko sa... May artista ka kasama dyan, sir. Sino? Si Eric. Si Eric, yeah. Eric Morales. Hindi, yun nga. Magkaroon kayo ng attitude na mag-replay. Kasi, yan ang magpapakita ng interest ninyo sa programa. Kaya kayo, Chip, yan, trabaho mo. Ha? Yung mga kasama natin na hindi ko nakikita dito sa live. I mean, sa Facebook Live. Pagtatanggalin mo. Matakot kayo kapag si Chief Eric nang nag-chat sa inyo. Sinisigurado ko sa inyo, pati magulang nyo, kakausapin ako. Buti ba yung kapatid? Yung kapatid? Oh, diba? Hindi dito. Oh. Well, anyways, sana ganyan, no? Kaya sa lahat... Grounded daw yun, kaya iniwan. Hindi pinauwi. Kaya sa lahat ng mga nandito na Team Focus, take this topic seriously. This will help you as you march towards your commitment. Diyan muna tayo. Boy, shoutout! Pasok! Magandang gabi sa inyo, Team Focus, at nagbabalik na naman ang ating boy shoutout. Wow! Ayos. Okay, at ngayon po, napakasaya po ng ating service ng ating program ngayon. Ayan, at meron po tayong 4 first-time visitors. Amen. Meron po isa galing sa Central East. Yan, si Micaela Robiao. Sa Pasay West, si Jeremy Bourbon. Sa anong area ba ito? Bourbon. Gusto mo Bourbon, sir? Sorry ha. Sorry. Hindi, yun yung spelling, B-O-R-B-O-N. Bourbon, di ba? Sorry po. Wala pong no offense po. Okay. At ano tong era ng Santa Mesa, sir? Santa Mesa. Kay Sir Rapi yan. Kay Sir Rapi rin. Si Daniela Calas sa Manila West. Ayan. At meron din po tayong isa galing sa East Silverio. Yan, si Alex Arizobal. Ayan, galing sa East Family. At shoutout sa inyo. Naway hindi ito ang una at huli nating pagkikita. Ayan. Central South, yan, mamaya, shoutout po natin dyan sa Google Meet. At shoutout ko na rin po yung mga nag-send ng picture. Si Rika May, si Queenie, si Janine, si AJ, at ang Faithful Priscilla. Yan, yung ating mga palaging nanonood naman dyan. Alright? So yun po yung ating shoutout ngayon. Special shoutout din po sa aking partner, Sir Steven. Yan. Happy, sir. Yan, shoutout sa laman, sa mga nasa Google Meet. Uy, ang dami. Kaway-kaway sa mga nasa stations. Wow, amen. Yan, kaway-kaway sa mga nasa stations. Hindi na natin kayo... Riga May, ngumiti ka, Riga May. Hindi, okay lang, kahit wag. Basto. Yan, kaway-kaway na lang sa lahat ng mga nasa stations. Wala yung disciple mo? Brother Mike? Wala yung disciple mo? Wala. Wala tayong disciple. Pinapasok ngayon. Mukhang hindi ka nakabili ng ano. Yan. Alright. Sige nga, i-highlight nga natin yung ano. I-highlight natin yung mga stations. Yan. Sa shoutout sa Southeast Agbon Station. Uy. Hello po, Sir evening, Andy. sir. Yan. Amen. At ganun din sa SB Generation Pinagbuklod Chapter. Yes. Parang Yan. Shoutout sa inyo po dyan. Oh, yun, Sino no? na dyan? Si Ma'am Roosevelt? Mga kasama ni Ma'am Roosevelt. Yan yung first time. Meron Yan ba? yung first time. Yan, shoutout sa Central East Si Station. Yan. Yun o. Yan, palitan nyo Joshua. lang. Sir Con, palitan mo yung Joshua. nasa harap. Sabi mo amen. Please lang. Ba't naka-t-shirt ka lang, ha? Amen muna. Amen muna. Joshua, Isa muna amen. amen, Joshua. Isa muna Isang amen. amen, Joshua. Isang amen muna. Joshua, isang amen. Amen. Gar, wag naman Yung kayo. namamarin, yung amen na namamarin. Amen. Gar, lugi tayo dyan. Yung may Gar. Bible kasama.
Tayuan mo, Ready? tayuan mo. Tayo ka. Tayuan mo. Amen na nakatayo. Sige. Ready. 1, 2, 3. Yo! Yo! Yan. Tanggalin mo na dyan. Baka maghang pa yun. Saan yan? Sa Central South. Yan, You yan. feel... Ay, Yan, sa Central South. Yan yung- Up. Ayan, ayan. Kimi na tani tani na. Kasi kung ganun kasi. sabi niya, ate, wag naman ganyan. Shout out sa inyo. Ate. Next. Wag ganyan, ate. Next. Nakakahiya. Next, San. Tama na. 30. Next, Santa. Sa... kay Labra. Pasay West. Yan, Pasay West Station. Brother Barbs. Bossing Yan. Barb. Pasay West. Yes. Oh, may nauntog pa. Ito na ang saya naman ito. Grabe ka, Larry. Next. Meron ba? Santa? Manila West. Yeah, Manila Yan, West. Manila West. Yan. Alright. Yan, hello siya. Yan, and of course, South Border dito, di ba? Yan. Sa? Tenerife. Tenerife. The Rifes. Tenerife. PNR yan, ha? Yan, sa PNR, tama na? PNR. PNR, tama, PNR. Jay sa PNR. PNR, yan. Shoutout sa inyo, yan. Next. Sino ba? Meron pa ba ang station dyan? Wala na. Alright. Dalawa na yan. Yan, again, shoutout sa lahat ng mga okay na si Rika May. Wag na. Yan na. Okay na yan. Sige, pin mo. Pin mo. Meron pa si yung sa kay Prince. Yan, ito. Meron pa sa station. Sa taas. Yan. Saan to? Ano area to? Yan. Pasay West ulit. Pasay West ulit. Yun, oh. Yun. Brother Go! Okay. Pag sila, 1, 2, 3, talon! Talon. Makati Makati Central. Central. Makati Saan ang Central. Makati Central? Nasaan ang station ng Makati Central? Itsura ng leader niya dito. Sabi nyo Pasay West. Oy, grabe. Si Joe, nandiyan si Joe. Nandiyan si Joe. Makati Central pala to. Yan, alright. Meron pa ba? Meron pa ba tayo? Oh, Pasig, saan? Ano pa? Yan. ay, di pa napin yan. Oh, yan, wala pa. Yun. Yan, kaila Angela Lopez. Yan. May bias ka. Yan, alright. So again, sa lahat ng mga nasa Google Meet, kaway-kaway, maraming salamat sa inyo. Ibalik mo na dito. Yan. 1, 2, 3. At ganun din sa mga nasa, of course, sa ating mga live audience. Oy, live Yan, audience. live audience. Live, Saan natin live. ang mga live audience? Yes. Yun. oh. Yan. Ang pakita ko alright. Joshua. Amen. Alright, so again, Team Focus, I hope you enjoyed our program at maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng mga nasa Facebook Live. Sinasabi si Elmer, first time from Manila West. Faithful Lagrimas. Yan. Shout out, nasa Google Meet daw. Faithful Kay Faithful Lagrimas. Lagrimas. Yan. Amen. Okay, shout out sa iyo. Welcome Amen. po, welcome. Alright, hanggang dyan muna tayo and let's enjoy our topic, marching towards your commitment. See you on the next episode ng inyong pinakapaboritong programa tuwing gabi ng Webes. This is Staying Alive! God bless you all. Have a blessed day ahead or evening ahead. Thank you! Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King. But
the children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching apart to Zion, the beautiful city of God. And let our songs abound, and every tear be dry. We're marching through Emmanuel's ground. We're marching to Emmanuel's ground, to fairer worlds on high, to fairer worlds on high. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God.